Kamusta naman kabyanan? Nagabalik man kita liwat sa nga tinion kag dalayaw ng Ginoong may another opportunity naman ni naton nga makapakigupod sa inyo kag makabalik kita sa pagtuon diri sa book of Ephesians sa aton study of the word book by book and verse by verse. Kag gina-encourage man ikaw sa pagbasa sa book of Ephesians kay tahom gid no kon bilang basahon mong bilog gid nga sulat sang sako nakabaton kay bisulat ya kag puluton mo lang na yang isa ka linya dira kag amo lang na yang imo tagaan sang pag-intindi basi bala kon ma-misunderstood mo kay lain gili ang ginahambal to sa punta imo man na ang natawag ang danger sang pagtuon sa Biblia balang pudyot-pudyot bala no delikado na kundi nga tun-an mong bilog nga Biblia kag makabig naton nga ang study nimo is really within the context no kon nga agin sulat sino nagsulat tublang inambaltan hanungod sa exegesis nga approach sa pagtuon sa Biblia para hindi ka magtalang. And I believe siguro madamo sa mga tao nga nagatudlo man nga nagatalang kay bangod ginatudlo nila ya ang mga bersikulo lang no. Most sa mga false teachers o kung mga kulto amo na kwaon lang nila ng isa ka bersikulo kag isuportar sa ila doktrina. O makita mo nga o ari ho naging hambal diri pero kung imo tun-an ang kabilugan medyo nagwa siya sa natawag natong nga konteksto sang rason sa pagsulat sa mga writers. So amo na ang ginatun naton di ang ginasulat ni Apostol Pablo, even though nga ini nga mga ginatun anta daw kontrobersiya no bangod sa mga hitabo sa katuigan kag katuigan sa bagay ning problem sa natawag naton Reformed theology para sa akon daw hindi ni masolbar kay hasta sa pag-abot lang sang Ginoo siguro ngati most ni sa ila kay bangod protestant way man gani gapati sa rapture o kon pre-trib ang ibangan ni sila way nagapati sang tribulation ay mostly ang doctrine sa mga protestante nga mag-aayo lang ining kalibutan kag mag-aabot lang si Kristo kon ano pagidra no sa mga doktrina nga hindi suno sa mga teaching sang mga fundamental Baptist amo gani isa ang karadlawan da o kon sadya no kasi di na isang iban ang mga Pinoy bisan budlay sadya gyapon no mga sadya nga way natabugas o sadya nga way takwarta. Di mo na gani bisan sa pagtuluhan masiling nga sadya kay ti grabing debatihay nga dapat ani hindi man magsaga debate kay ti siyempre ko na mo na yang imo iyang pag-intindi sang imo ginatudlo kung mag-upod kaya kay Agustin o kung sa kay Calvin o kung sinudra ti imo na ya right pero hindi ka lang mag-feel nga daw ikaw ganyang authority hindi taman na ginabatyag subong daw ako lang yung authority sa bagay ti damo pagid man gani maalam sa aton pero ang encouragement sa aton niya nga balik tayo sa pulong sa Ginoo. Kaya ang budlay bala no, siling ulihing matinion, kay damo gud sa mga teachers nga nagadepende sa sinulat sa mga maalam. Of course, maalam na sila, pero latawon mo ang background. Sino ni siya din naghalin ang iyang mga teachings? Sino nag-influence sa iya? That's why kung mangkuton mo, sino nag-influence kay Calvin? Ti si Agustin, no? Which is nga hindi matugani makabig naton nga sa grupo sa mga fundamentalist. Even though nga ginahambal man dra nga si Agustin, isa man si Pablo sang iya kinakabig nga idol pero pamangkot gapatigid siya kay Paul di mo masubong sa mga religion nga iban gani no hindi na gani magpati kay Paul gusto nila gani nga kwaon na lang ang Galatians sa Bible kay bangod nga atake sila ni Pablo about sang law hindi ba so ang point ng mga kauturan makabyanan mo nino nga makita ni akon masigregar bla no mag-coexist lang ta kag hindi lang tasagat pang labugay sugod ki lang dai kung sino magpati sa imo pati upod mo hindi kay siling nga ang simbahan niya nga nag-eksister nga kalinong sudlan mo ya kag tun-an kag ti siyempre kung ang mga tumuluo wala man niya nakatuon kay wala man sang background sa sining mga teachings ti amo na nga nagakadala pero I am praying nga kabay nga lantawon naton kung ano gid ang ginasulat ni Apostol Pablo kay ang book of Ephesians kung tun-ani mo halin sa chapter 1 at sa chapter 6 ang una nga bahin da gin siguro gid ni Apostol Pablo ang aton pundasyon ng aton kaluwasan ang plano sang Dios no imagine lang kung maangkon minang mga blessings nga natawag nga kung ikaw chosen in Christ ti ginhambal gina sa Bible mo ang ara kay Kristo amo gid na sila ang pinili sang Dios no. That's why even nga ng Israelites, nga hindi sila magpati kay Misaya, sa Misaya, Romans chapter 10, di paano sila makabig nga chosen sang Ginoo, even nga chosen na sila sa nation, kag nag-alagad man sila sa Ginoo, pero hindi sila kabahin sa mga linuwas. Sino gidya ang kabahin sa mga linuwas?
Ti ang plano sang Ginoo ya amo na naton anaton kung mag-agree ka man ako hindi, pero ang plano sang Ginoo ya before the world began nga ang ara kay Kristo, amo na sila ang pinili sang Dios. Kag amo na sila ang gin-adapt sang Ginoo siya family. Amo na ang gin-redeem sang blood ni Kristo Jesus ang mga nagbaton sa iya. Kaya siyempre bisan si Jesus Christ na matay para sa tanan, pero way kakahulugan nga luwas ang tanan ang maluwas ang daya ang magbaton kaya bisan tuod nga ginhatag siya mo na kung di pagbatonon paano bina mangin applicable but nabalon ang death ni Christ ang yasina ang efficacy ang efficacy nga blangan natawag nga effect hindi na mag-effect sa isa ka tawo nga hindi magtuo kay Kristo Jesus. So ang yasina ang efficiency sang kamatayon ni Kristo I believe para sa tanan kay ang kamatayon ni Christ hindi iya limited sa mga tao mo hasta gani false prophet ginhambal na Peter 2 Peter chapter 2 nga ginpanginmatyan magani sang Ginoo pero galing kay bangod nga hindi sila magbaton temo na nga damo sa mga Hudiyo that they claim to be chosen people and yet sila ni Pablo hindi sila matuod nga mga Diyos hindi sila matutuon nga pinili kay gin-reject nila si Kristo Jesus. Okay, so padayon ta ang mga prayers ni Apostol Pablo nga gintunan ta nagligad nga adlaw kay ti sang pagkabati ni Apostol Pablo nga ang mga taga-Efesos ang ila kabuhi bangod sa ila katutom so nagkalipay gid si Pablo. That's why amo na hambalan gid sila ni Pablo sa mga blessings nga mabaton. So nagligad nga adlaw giton anta nga si Pablo nagpangamuyo gid para sa ila nga tagaan sila sang Dios sang wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ. Verse 17 na-explain nato na kahapon And then ang verse 18 kay daway ta na mapiho gid kahapon sa pagtudlo ang another prayer item o nga ginsambit ni Pablo dira is the hope of his calling and inheritance. Nga maintindihan sang mga taga-Efesos, maintindihan nila, they will be enlightened, sila the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of his calling. Number 1, agud mabalaan nyo kung anong paglaom sang pagkatinawag kag ang kamanggaran sang himaya sang Dios sang iya ginatawag nga palanublion sa mga upod sa mga pinili o kung sa mga redeemed, sa mga santos, Namin ang ngalan na santos kay daw kataas nga ngalan, pero actually it means sa mga linuwas. So kabay nga amo intindihon ta, nga bangod linuwas ita paagi kay Kristo Jesus, gusto gid sang Ginoo, Kag prayer na ni Apostol Pablo nga masanagan ang aton nga paghangop, ang aton pag-intindi, kag at least maintindihan ta ang value sang aton pagkatinuwag. Now, diri sa Book of Ephesians, gin-clarify man ni Apostol Pablo, kasubong sa ginhambali sa mga taga-Korinto, kag sa Roma, na hanungod sang mga gifts na ginhatag sang Ginoo sa tagsa-tagsa. Kada sa aton gitagaan sang Ginoo sang hiyas mo. Kay lain-lain man ang calling ta. Hindi man tanan nagpastor, hindi man tanan nagdikon, hindi man tanan nagteachers. Lain-lain nga mga gift kasubong sa gin-compare ni Apostol Pablo sa taga-Korinto, ginsulat yan na ginpaatagya nga ang aton nga lawas ang mga members ng aton lawas kasubong sang lawas ni Kristo Jesus. Lain-lain ang iya siniobra halin sa members ng aton ulo kung makita mo mata, ilong, baba, dulunggan, kamot, tiil, kag tanan ba ni mga organ siya sa sulod nga hindi makita, tinai mo ang imo nga baga, ang imo atay, ang imo tanan landra. They have different function. Sila nga ni sa ibanti ano ya ang function sang appendicitis. Sang appendix, Ang appendix, kag isa, kung problema ka, kag tumalang imo pagkaon, guwa mo, problema kang appendicitis. Anyway, we do not really know, pamangkatawan lang doktor da, kung ano nang purpose yung ginbutang ding appendix, kaya sa libro, may appendix man ang libro, mong dira nabutang ang mga summary, guro, isang mga ginatudlo, ang ginasulat sa libro dira, katlantuon to sa appendix. Pero every part of our bodies may function. Kag may lain-lain kita nga pagkatinawag. God has called us to many kinds of ministry. Kag kung hindi kita magintindihan kag kung hindi kita mag-function, amo na, ang pag-alagad sa Ginoo, medyo may problema, maga-slow down kung wala sing ka-operate kasubong bisang isa ka ilustrasyon bala nang nagaligaw sang balay nablang bayanihan
kung ikaw yan, hindi ka mag-entrada, kag instead ka kung arakagin man tayo nga nagaupod, pero gakabit kaya kag nagapabugtoy dira, kundi budlay, no, para sa iban, nga ang burden mo ya, ginahatag mo pagid sa iban, and even though ginhambal ng Apostol Pablo nga, we have to help the burdens of others, but we have also to carry our own burdens. Hindi kay, hasta ang burdens na, ihatag ka lang sa iban. No, kaya nga-expecta nga, bangod member ta sini nga congregation nga ang tanan nga bulig sa imo lang, no? Mumula kisa sa mga asosasyon kay gisa may mga churches nga gusto mag-intra sa asosasyon, agud buligan lang. Wala sa mind nila ya ma-intra na siya agud magbulig. Tani mo gid na no. Ang aton calling ano man ang pagkatinawag ginhatag na sang Ginoo sa aton agud gamiton sang tingob nga mag-involve kita sa buloton sang Ginoo kay hindi ta man ni mahimo ang ministry kung ikaw lang isa bisan kita pa mga pastor bisan ano pang abilidad mo. Kung ikaw lang isa, imaginabla, no? Kasubong sa amon sa Lifeway nga every Sunday, kaya wala pa dingding ang amon nga teleponan, so kinalan ang mga siya, hakuton na lang sa sulod, kaya nakakadina na siya within the week kung wala service, ang mga sound system, ang mga instruments, ang mga bangko, ang tanan na lang, no? Mga projector, mga relo, everything, no? Kaya after sang service, ibalik. Ang ako nakita na that everybody is doing their work. Kung anong assignment mo, kung nato ka sa technical, kung dari ka sa may nagapanglimpyo, may nagapamunyag, kung tanan na landa. So kung hindi ka na mag-involve to kalain man niya nga makita ka na nga kapungko lang while others are really being busy preparing the worship service. So kung ano man ang calling tayo, kung iba niya gin-call dito sa outreaches. That's why every Saturday afternoon, ang mga young people, ang mga leaders, gagwa kadto sa home Bible studies, sa mga outreaches dira sa runway, because everybody are involved. Hindi na kailangan Mr. Hambalon mo pa, at imaginabla kung pastor ka, ikaw tanan ka obra di, tanan nga obra mo, pagka Domingo, ikaw ma-Sunday school, ikaw manugat nga bataan, ikaw madulong, ikaw mawali, ikaw mabaptize, paghapon, ikaw man so young people, sa magabi, hindi ka gid magdugay sa kalibutan. That's why ang design sang Ginoo dapat may baluan ta, mabalaan ta kung ano ang iya pagtawag sa aton. Kag ang paglaom sinang pagkatinawag. Because sa mga tinawag sang Ginoo, hindi man niya unrighteous ang Ginoo nga malipatan niya ang mga rewards, even though hindi man tayo naman gasapak sa mga rewards, but God will never forget what we have done, especially kung nag-aalaga kita. Kag ano ang mga kamanggaran sa iya himaya, the riches of His glory nga amuning panublion ta kaupod sa mga saints. Have you ever read John chapter 17 verse 24? Ang isa sa pangamuyo dara sa Ginoo nga siling niya, Father, I will that they that you have given me will be with me, that I will show them, that I may show them the glory that you have given me before the foundation of the world. Hamak mo na no, ang Ginoo excited mo nga may gusto ko ining mga tanan nga linwas. No, ginhatag mo sa akon, siyempre, parang dumunta that the Father has the very involvement sa kabuhi ta. Pagbaton ta kay Kristo Jesus, no? Nangin amay naton siya, kay siling sa atong Ginoong Kristo, kabay niya hindi sila tanan, no? Makita nila ang akon himaya. Maginabala no kung anong excitement sa Ginoo ipakita sa aton ang himaya nga ginaprepararya sa tagsa-tagsa. Naturuan ta naman ini mga inheritance nga ginbasa ta sa ginsulat ni Apostol Pedro, no? Mga incorruptible inheritance, hindi mag-fade, reserved in heaven, kept by the power of God. And one day, the Lord will show it to us. Imagine na mga kauturan no sa mga tumuloon niya kung ang ginhambalan ni Apostol Pablo para at least bala ang mind ta, ang atong pangulahuna, hindi lang bala ma-influence sining kalibutan. Actually, kung parang dumon mo lang pangabuhi sining kalibutan, ma-discourage agad mo, di ba? Do tamaran ka na matuod pangabuhi sa kadamo sang problema, mga obligasyon. Gani gusto ni Apostol Pablo nga magwa balad ng pinsarta, agud nga maintindihan ta nga ining mga butang, anuman ka budlay, anuman ka tawag naton kasariit sa pangabuhi, may katapusan ni siya. Pero silindra ang mga tumuluoya, mga tinawag sang Ginoo may paglaom, may bulahan nga paglaom kag may ara gid kasiguraduhan nga maangkon tayo ng mga inheritance sing ginatigana sa Ginoo sa aton kag makita ta gid ang himaya nga iya manaaman sa aton. So, ang prayer ni Paul, number 1, that we will receive wisdom and revelation to know Jesus Christ more.
and then the hope of His calling and inheritance, and thirdly, to know and experience His power. Amo na katatlo nga prayer ni Apostol Pablo sa linya diri sa verse 19 and 20, no? And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Gusto man mahibaluan naton, gusto ni Apostol Pablo, nga maintindihan ta kung ano inang kagamhanan sang Ginoo para sa aton nga nagtuo. See? That's why nga kung di mo lang tawon, ining ginahambal ni Apostol Pablo, para gid lang sa tumuluo. Promise ini sang Ginoo mong kung wala kaya nagbaton kay Kristo nga imo personal manluluwas, hindi kaya kabahin sining magya promisa sang Ginoo sa aton, no? So mabalanta ano yung exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Ti ginatuuhan ta gid ang Ginoo nga all powerful, no? Isa gid siya ka Dios nga makaako kagamhanan. Pero wala man niya gina-coerce ang tao. Sa bagay niya si Apostol Pablo, ginambala sa taga Philippians, I believe, na basahan nyo na, Philippians chapter 4, nga ang Ginoo, no, nagagamit sa iya, kag kunbahin sa mga pagsugata sa mabudlay nga mga sitwasyon, labi na gid sa sitwasyon sa mga kinahanglanon nga sila ni Apostol Pablo sa ministry niya, daw wala gid sang naga-support sa iya except sa mga imol nga kasimbahanan sa Macedonia. Pero anong hambal ni Apostol Pablo? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Gani nga verse na ginagamit nila sa mga buksidor, sa mga basketball player. Pero actually, nga verse has nothing to do with the powers ng mga natawag na tumlan yung mga ano na kani nang makita mo sa sine, mga kanday Elastic Man, kanday Spider-Man, hindi mo na yung power ang inhambal na. Kundi ang gahom kung paano mo batunon ang natawag ang kamatuoran sa papangabuhi. Nga makakabuhi ka with contentment, kasi ni Pablo, bisan ano nga sitwasyon, in whatever state, I am there with content. So ang Ginoo hatag sa aton sang gahom nga agwanta naton, no? You know, gahom nga agwanta ta, kag masugata ta ano man kadako nga mga problema kay sa aton nga pagkatumuluo matun-an taman ang natawag nga life of contentment. Pero ang promise diri, no, nga makilala ta kag mabalaan, maeksperiensyahan ang gahom sang Dios sa matag adlaw-adlaw ta nga pangabuhi, the power, verse 20, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Amuning gahom nga ginubra niya kay Kristo Hesus nga sang iya gibanhaw gikan sa minatay kag atuna sa tuo niya nga bahin sang trono sang kalangitan. So putabon ini nga mga gahom sa pagkabuhi, sa pag-overcome sa mga pagtilaw, ginahatag sang Ginoo sa aton. Amo nag-isa ga wonder tanong nga daw hindi ta ka-survive sa ning kalibutan, but when we come to God in prayer and believing Him, masurvive naman ang mga bagay nga hindi maintindihan. Amo ganina kung may mga problema kita, kabalutang sa punta sina, may ara gid na iya pamaagi ang Ginoo nga bisan pang mga kabudlayan, no, di blahambalya, all things work together for good to them that love the Lord. Isa pa na sang gusto ni Apostol Pablo nga magtubo sa ihibalo sa mga tumulo. What I mean is that hindi lang nga intindihon talang ang kaluwasan kay sagad ta debate da kung paano ka nangin pinili, kung sinong patihan mo gahambal sina nga paano ka ginluwas. Well, pundasyon na sa atong kabuhi. Basta importante nga natudlo sa Biblia nga si Kristo Jesus ang manluluwas kay wala na sang iban. Nga once again tuuhan mo siya, gibaton mo siya imong manluluwas, naangkon mo inang permanent relationship. Now, bangod sina nga relasyon, anuman nga mga eksperyensya ang maagyan mo sa pagpangabuhi, ma-overcome mo na. No? Bisan nga nito nga asa sa tinion nga mamatay ka, sa bagay sa tumulo, di ba ni Pablo, nga kung mamatay kaya, isa na nga kapag daog, for me to live is Christ and to die is gain. So, kung di mo ng taon wala kulba, halin sang natao ka kay Kristo Jesus, naluwas ka, until the time you die. Inang mga experience between that, masurvive mo na. Kung ang tanan ginatugyan mo sa Ginoo, no? Amo nang gahom. Actually sa Philippians sinambal ni Apostol Pablo that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made comfortable unto His death. Nakita mo sa Apostol Pablo, tigulang na isa sa ginambal yan ni ang verse 10 sang Philippians mo.
nga mahambal siya nga that I may know Him and the power of His resurrection. Because actually sa kabuhi tayo mga Kristohanon, it doesn't mean nga pagbaton ta sa Ginoo naintindihan ta ng tanan. Amo na nga hindi lang importante actually nga naluwas ta kay piho na iya, no? That is our foundation. Pero ang kung paano ta magkabuhi, actually the way I see it, no, kung taon mo gid man, ang kaluwasan niya mahapos na niya pamaagi mo. That is the easiest part sa atong kabuhi. Nga how, kay wala taman gin pangabudlayan ng kaluwasan mo. Budlay lang guro kaluwasan kung ikaw gid yang magtinguha nga maluwas kasi sang tudlo sa mga iban nga mga reliyon da, no, kung mga pagtuluhan nga kinahanglan tumanon mong 10 commandments para maluwas. Di lagi sa maluwas na kay wala makatuman sa 10 commandments nga perfect mo. Kinahanglan maghatag ka, pila ihatag mo, pila ihatag mo nga equivalent sa balayran sang imo nga sala. O ano lang hambal sang Ginoo, no? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ti ano bi ang maganar mo tuod, no? Kay bisan ikaw ang tig-iya sang tanan nga kamangkaran sa kalibutan, madula pa imo kalag. Kaya silin sa Ginoo, what shall a man give in exchange of his soul? Buta balon nga bisan ikaw pa ang nagkapanag-iya sang kabugusan sang manggad sang kalibutan, ina nga kamangkaran hindi na makabayad sa imo sala. So, amo na ang importante dira makabiyanan nga maintindihan ta, no, ang bugay ang ginhatag sing Ginoo sa aton, no, nga after sina nga ginluwas siya kita pag hindi budlay ang kaluwasan. Kaya because it's a gift, no? Hindi tuloy abyan ko nimo gid lang tawon ang pulong sa Ginoo. Ang kaluwasan hindi na siya mabudlay kay ano mabudlay sa magbaton kay way man nga budlay, no? Kay ang Ginoo ya amo ang nagbayad sang aton mga sala. That's why natawag nga kaluwasan nga gift. Ano bala hambal ni Pablo sa Romans 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Apa ang bunayag nga dulot sang Dios, kabuhi nga walay katapusan, paagi kay Kristo Jesus. So ang kaluwasan niya, gift na iya. Tinga ang nagatudlo ang mga reliyon nga kinanglan nga diri kagid sa amon mag pamimbro, kinanglan tumanon mo ning kasuguan, kinanglan i-observe mo gid ini nga mga laws, damo sa mga pamaagi sa pagkabudlay. But salvation is a gift. So, mahapos nga bahin na. Ang mabudlay nga bahin sa kabuhi sang Kristohanon, ang halin sa nagbaton sa kay Kristo, hasta kuhaon sa sang Ginoo sa iya kamatayon. Kasabong bula sa kabataan, no? Even though hindi man mahapos ang magbata, pero mas simple na lang nga magbata, masakit na sa mga nanay, no? Pero after that, ang budlay nga bahin sang kabuhi sang kabataan ta, ang pagsagod sa ila, halin sa natao sila, hasta man magtigulang o kung hasta sa tion nga maghalin na sila sa atong panimulay kay mga asawa sa laki mamana. That's why budlay mo ng part sing natawag sa atong kabuhi mga Kristohanon nga the second part sang aton nga pagkalinuwas, ang sanctification. Kay manti may tendency kis nga magwa pata sa kudal pero hindi man ta na makagwa gid sang kaluwasan kay ang teaching sa Bible ya, once you have eternal life, you will always have eternal life. Di kay Pablo ang ginapreya diya sa mga tumuluo, no? Nga ma-experiensyahan naton ang gahom sang Ginoo sa aton kabuhi. Na isa na kadako nga question sa imo biyan, have you experienced the power of God in your life? Hindi sila nga may power kaya nga matabog mga demonyo, ti duna na sa aton nga tumuluo ya, because if you are a Christian, you have actually the power to to exorcise the devil sa imo kabuhi. Pero ang gahom gid nga ginahatag sang Ginoo sa aton amo ang gahom sa pagkabuhi sang Kristohanon nga kabuhi. The life of contentment, the life of joy, kay ang life nga influential sa iban nga makita nila ang kapawa sa imong kabuhi. Amo nang gusto ni Apostol Pablo nga magtubo siya sa Ginoo. Kag bisan natamiran niya ang mga kabudlayan man nga naagyan man sang Ginoo, and yet no kapasalamat siya nga nabatyagan niya gid ang power sang Ginoo. So amo na ang mga prayer request ni Apostol Pablo sa Ginoo. Kag naghambal ini diri verse 21 to 23, gahambal sang gahom sang atong Hesukristo, which is far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come, and hath put all things under his feet and gave him to be the head over all things of the church, which is his body, the fullness of him that filleth all and in all. Gambalin na isang gawom sa atong sa atong Jesucristo, in which sa pagsulat ni Apostol Pablo sa taga Colossians, sa mga taga Colossi,
ginhambal dira ang preeminence of the Lord Jesus Christ. Nga si Kristo Jesus amo gid ang supreme, no, sa aton kabuhi. Siya ang may natawag nga superiority. That's why dapat number one gid siya sa aton kabuhi. Kaya sa aton eksperyensya sa pagkabuhi sa matag adlaw, damo kita sa mga kabudlayan nga masugata. Pero tuod no kisa ang aton Ginoo, instead nga kung may problem ta bala madritso kasi adayon, damo pa kita ginhapitan. It seemed like nga daw solbon ta pa ang aton problema, no? Sa aton kaalam, sa aton kusog kag ulihi lang ta magkanto sa Ginoo, mahiling kita, sorry lang Lord, kaya hindi ko gid masolbar ning problema, di mapalapit lang ko sa imo. Actually, that is a wrong practice. Dapat kung may mga problem kita, unahon gid naton idalon sa tiilan sang Ginoo. Kay may gahom siya. Kag siya arayapon sa natawag naton in control. Kung ginaalaw man sang Ginoo ang mga pagtilaw sa kabuhi naton, it's because may ara siya nga katuyuan, may purpose ang Ginoo. Gusto niya actually nga magbakod kita eh. Kay kung wala man matuod sa mga pagtilaw, no? Hindi man naton actually ma-experiensyahan ang ginatawag nga pagpabakod sa aton. Kinahambal ni James actually nga bangod sa mga pagtilaw, baskog man ang aton nga pasensya, no? So paano ba magbakod ng pasensya ta kung actually wala sang pagtilaw sa kabuhi ta, no? That's one of the things siguro nga usisaon ta. So by the time nga mag-alabot mo ng mga pagtilaw sa atong kabuhi, kabay nga ihatag na gyalayon sa Ginoo. Kay siya ang may gahom, nusli ni Apostol Pablo, nga maka-intercede sa aton sa matag adlaw. Tanan kita ginagyan sa mga grabe nga mga pagtilaw. Hilabi na gid sining uli mga tinion. You know, personally, it seemed like ang katapusan nga bahin balas ang aton dalaganon. Kay ti mayara kita na tawag nga Christian race. Nabalang lapit ka na lang sa inangan, do kabudlay sang damo pa ka damo bala sang mga sablag, damo ka sang mga batsihon nga mga alagyan, taklaron, no? Pero part ina sa atong kabuhi, which is maabot yan ang time nga ma-overcome tanan. Kung itugyan ta sa Ginoo ang tanan nga hitabo, tanan nga mga challenge. Hindi ta maintindihan ang mga bagay katabo sa kabuhi ta. So bisan hindi ta maintindihan, itugyan ta lang sa Ginoo. Kay nakaintindi siya. Ano blas ni Pedro? Casting all your cares upon Him, for He cares for you. So kung ano man nabiyan ang imong ginakabalakahan dira, kabay magtubo kita sa Ginoo. Amoy na mensahe ni Apostol Pablo diri sa Ephesians, no? Matapos nga tagaan niya sang assurance ining mga saints of Ephesus, sang ila pagkalinuwas, sang ila pagkapinili, kag sang ila relasyon sa Ginoo nga hindi na mabawi bangod sang silyo sang balang espiritu. Now he starts telling these Christians, these believers, to grow in Christ, to trust Him, to know His will. Amo na kita mga tumulo, may assignment kita, may responsibilidad kita nga magpalapit gid sa Ginoo kag maghangop gid kung ano ang gusto niya sa atong kabuhi. Hindi lang ang atong gusto, kundi ang gusto sa atong Ginoo. So I pray nga kabay nga sini nga adlaw nakaangkon mo kita sang encouragement from the Word of God. You read the book of Ephesians and you come closer to the Lord. Tubtubos ninyo abyan Pastor Pinitawag. God bless you.